Okay, so medyo kakaiba yung phone na reviewin natin ngayon guys. Kasi diba karamihan sa mga lumalabas na smartphone itong nakakaraan, kung hindi focus sa game, focus sa camera. Pero ito, nakafocus siya sa music. Tignan nyo naman guys yung kanyang likod do, parang vinyl. Ang ganda. Tapos, ito pa, meron siyang dalawang headphone jack. O, diba? And ito na nga yun guys, si Nubia Music. Yo, what's up guys? I'm Merl De Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And ngayon, itong bagong phone natin na sobrang mura lang din, no? Plus, perfect na perfect for music lover. Ito nga yun si Nubia Music. So, ang tanong guys, no, for 4,000 pesos only, sulot kaya yung phone na yan. Kung natin patagalit pa, pag-usapan na natin yan. Okay guys, so quick specs lang, no? Meron tong Unisoc SC9863A. So sorry, medyo hindi ako familiar sa kanyang chipset. Meron tong 4 plus 4 GB of RAM and 128 of internal storage. Meron siyang 6.6-inch IPS LCD display, 720p resolution, 5000 mAh capacity na battery, 50 megapixel main camera, at meron siyang dual audio jack, at meron pa siyang 600% na volume. So, ganun kalakas yung volume niya guys. At meron pa yung DTS-X Ultra dun sa kanya mismong speaker. So, alam niyo guys, no, kahit pa paano, 4,000 pesos, yung kanyang specs, hindi nabitin para sa akin. No? Pero again, don't expect too much sa phone na to. And ang ganda rin ng design ng kanyang box, talagang parang pang mga musikero, diba? And then na-unbox ko na rin pala ito guys, yung laman ng kanyang box, syempre yung mga paperworks, user's manual, may kasama siyang screen protector pero hindi tempered glass. And then meron din kasamang jelly case. And then syempre yung kanyang 5 watts na charging brick at yung kanyang charging cable, plus yung kanyang pin ejector na parang katol, diba? Ang cute tignan. So yan, makikita nyo sa mismong box yung kanyang basic specs lang, 600% volume, dual audio jack. And nung na-unbox ko to guys, promise, ganda-ganda ako sa kanyang design. So pumunta tayo sa kanyang build quality guys, no? Hindi ko lang masyadong sure kung ano exactly to or yung material niya, pero parang plastic lang naman siya. Sa baba yung kanyang Type-C port, yung mic, sa kanan yung kanyang may red accent na power button at volume rocker, sa kaliwa yung kanyang SIM tray na may dual SIM slot, hybrid na. And then sa taas naman yung kanyang dalawang 3.5mm na headphone jacks. And then syempre meron siyang plastic back, plastic frame at yung kanyang glass front. So para sa akin yung design niya ang cool din tignan, no? Para siyang mga old style talaga and ang perfect tignan. And then sa display naman niya, meron siyang 6.6-inch IPS LCD display na may 720p resolution at 90Hz screen refresh rate at 267 ppi. Okay, so napansin ko yung kanyang mga pinuproduce na color dito sa kanyang displays. Hindi naman pangit, so okay naman yung kanyang mga color, pop-up naman kahit papano. Pero hindi siya kasing ganda syempre ng ibang mga IPS LCD na nahawakan ko. Napansin ko nga lang na hindi siya naka-wide Vine L1, so naka-wide Vine L3 lang siya. So hindi tayo makakanood ng mga Full HD content sa mga streaming platform. So yun nga lang, no, siguro pang YouTube na lang to. Pero kahit paano guys, kung titignan yung display niya is acceptable na rin naman. Wala nga lang nakalagay na specific kung ano yung kanyang peak brightness. Pero nung na-try ko to sa outdoor, napansin ko na mababa talaga yung brightness niya. So expect nyo na pag ginamit nyo to sa outdoor, medyo mabibiting kayo sa kanyang screen brightness. Siguro mga nasa around 400 or 350 lang yung kanyang nits peak brightness. Pero kahit paano maganda rito, pwede mo naman i-adjust yung kanyang screen refresh rate at pwede mo pang paglaruan yung kanyang color sa color temperature. Pagdating naman sa presyo nito guys, meron tong isang variant lang kung di ako nagkakamali, yung 4 plus 4 GB of RAM and 128 of internal storage. So yung presyo noon is 3,999. And lalagay ko na lang yung link kung saan kayo pwedeng makabili nitong phone na to. Tapos yung color niya, meron siyang dalawang color. Ito yung Zeal Orange. And then yung isa yung pop art. Mas maganda sana yung guys kasi ito yung nakuha ko. Pero kahit paano guys, maganda pa rin to, no? Malinis tignan. Eh napaka-retro nung datingan niya, no? Napakaganda. So kung music lover ka talaga, sobrang perfect nitong phone na to. Ang cute niya tignan, promise. Maganda siya sa personal, hindi siya mukhang mumurahin. Sa kanyang security naman, meron siyang fingerprint and face unlock. And kahit paano fast and accurate naman siya. May times lang na medyo may delay. Pero pag inuulit ko siya, kahit paano mabilis naman yung kanyang fingerprint and face unlock. Then napansin ko lang pala dito guys, no, kahit naka 9Hz yung kanyang screen refresh rate, medyo may delay siya or medyo may lag kahit nag-i-scroll talaga ako. Kung makapapansin nyo guys, no, kahit sa Instagram or kahit sa ibang social media apps, may times na mabagal talaga siya at naglalag siya kahit nag-i-scroll ka lang. So sana kung may update man to, sana ma-fix yan ni Nubia. Okay, so pupunta na agad tayo sa kanyang speaker. Titignan nyo yung design ng speaker niya, ang ganda tignan. Para sa talagang yung mga old na vinyl, no. Tapos meron pa yung 600% na volume na may DTS-X Ultra. So, matipataglit pa guys, testingin na agad natin.
transformer ang datingan sa ganda ng kanya. So yan, ito yung normal na lakas niya. Then pwede pa siya isagad sa 600%. Pesos. So ang tanong, sulit ba talaga tong phone na to? Natin patagalin pa guys, umpisa na natin. Tara, let's go! Yo, what's up guys, I'm Verl de Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And ngayon guys, ito yung first time na magre-review ako ng isang smartphone. Okay, so napansin ko sa speaker niya, malakas, buong buo, maganda naman yung tunog niya. Tapos umiilaw pa yan dito habang naka-on yung sounds mo. Napansin ko lang, bitin talaga siya sa bass. So yun yung kulang sa speaker niya. Okay na okay yung tunog eh. Maganda yung tunog, malakas, buong buo. Okay to pang music, pang nood ng movie. Again guys, bitin lang sa bass. Doon lang ako na-disappoint. Pero yung talagang speaker niya, pagpapakinggan mo, maganda at malakas yung speaker niya. And yung isa pa nilang pinagmamalaki dito sa phone na to, na meron siyang dalawang headphone jack. O, diba? So, pwede kayong for music sharing. Actually guys, hindi ko lang mahanap yung isa kong wired na headset eh. Kasi, puro Bluetooth headphone na yung gamit ko. Pero ayan guys, kung pwede siyang gamitin for music sharing sa mga jowa nyo or sa mga kaibigan nyo. And actually, natry ko naman na yung kanyang audio quality pag nakasaksak yung headset. Maganda naman, no? So, para sa akin talaga, perfect na perfect tong phone na to. Kung mahilig ka mag-share ng music sa mga kakilala mo or sa mga jowa mo. So, ang cute lang yung tignan, no? Para siyang yung mga phone dati na parang Nokia Express Music or yung mga Walkman, yung mga ganyang na MP3, pero naka-Android na. So, di ba? Magandang gimmick yan. And then sa kanya namang processor, meron tong Unisoc SC9863A. Meron siyang 4GB of RAM and 128 of internal storage, Android 13 and MyOS 14. Ang kanyang GPU is IMG A322. So hindi ako masyadong familiar sa kanyang mga chipset. Pero yung pagdating sa gaming, kahit paano, kaya naman niya. Yun nga lang, expect nyo na medyo may lag siya at frame drop siya. Kahit nga sa nakaload to sa Call of Duty Mobile kasi nakakaramdam pa rin ako ng lag at frame drop. So hindi siya ganun ka-smooth pagdating sa gaming. Pero kahit paano, pwede naman na siyang pagtsagaan. So natry ko naman din siya sa Mobile Legends. Kaya niya ng high frame rate at ultra graphics. Pero nung tinry ko siya sa mismong ganung settings is naglalag. So binalik ko siya sa low settings. And ang ending guys, so kahit naka low setting din dito sa Mobile Legends is medyo nakakaramdam din ako ng lag at frame drop. So in short guys, yung phone na to is hindi talaga siya nakafocus sa game. Since nakafocus nga sa music, so kung gagamitin nyo to pang gaming guys, medyo huwag kayong mag-expect ng todo-todo pagdating sa gaming. And ayun nga, hindi ko na rin siya tinesting sa ibang mga klase ng games kasi hindi niya kaya. And yes, mababa rin yung kanyang score sa Antutu benchmark, nasa around 140,000 plus points. So yun nga, no, huwag kayong mag-expect din na mataas yung kanyang score since medyo may kahinaan nga yung kanyang chipset. And then sa kanyang camera naman, meron siyang 50 megapixel main camera at yung kanyang secondary camera na hindi binanggit ni Nubia kung anong klaseng camera yan. Then yung selfie camera niya is 5 megapixel. Yung kanyang video recording is 1080p at 30 fps. So yung camera niya, again, don't expect too much. Pero kahit papano, nagulat ako, kahit papano acceptable yung kanyang camera for its price. Kahit nakafocus dito yung music, kung titignan nyo yung kanyang camera is makulay kahit papano. Yun nga lang medyo pangit na pag matrik na yung araw. So pangit yung kanyang dynamic range. And yun nga, di ko na rin tinry yung selfie camera dahil ang pangit talaga ng selfie cam niya. Pagdating naman sa video recording, aabot siya ng 1080p at 30 fps. So na-disappoint din ako sa kanyang video recording kasi maalog talaga siya at parang washout yung mga kuha minsan at wala masyadong details at pangit din yung dynamic range. So in short, hindi to talaga pang camera. So sa battery, meron siyang 5,000 mAh capacity and inaabot sa akin to ng maghapon at sa end of the day, meron pa akong mga 25%. So medyo makunat yung kanyang battery. Sa charging speed, meron siyang 5 watts na charging speed and from 15 to 100% is inaabot ng 2 hours and 20 minutes. So medyo talaga matagal siya mag-charge. Isa rin to sa mga downside ditong phone na to, yung kanyang charging speed na sobrang bagal. Okay, so overall, kung tatanungin sa phone na to guys, no, actually dapat nakuha natin pinag-usapan is yung presyo niya. So for 4,000 pesos only, okay na siya. Para sa akin, okay na okay siya. Sobra-sobra pa nga eh, kasi maganda yung storage na malaki, maganda yung battery, and okay na okay siya for music. Ang problema ko lang dito guys is hindi ako makakonect sa 5 GHz ko na Wi-Fi. And then, medyo mabagal yung mobile data connectivity niya. Plus, may times na nagdalag siya kahit nag-i-scroll lang ako. Ganun. So, the rest, okay na siya. Maganda yung speaker. Yung camera, okay naman din. And, yun lang. May enjoy talaga to ng mga music lover. So, para sa akin, no, for its price, kahit paano, sulit naman na siya. So, yun lang guys, no, kung nagustuhan mo tong video na to, give it a thumbs up. Siyempre, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Peace!